Jesse's rod, man of sorrows and of grief, dying on the tree. Mighty Redeemer, glorious Savior, Jesus of Calvary. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Unfurl your banners and forward go. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid
mapagpalang umaga sa ating lahat. Alam ko po na sa linggong ito ay tayo nakahanda upang purihin ang ating Panginoon. At hinihingi nga ko nga po ang bawat isa na tumayo upang awitan natin ang ating Panginoon.
used to fall, and thought of being above all, like a rose trampled on the ground. Used to fall, and thought of being above all. Lord, mga pusis for Jesus at para po muna tayo sa pagbawas na panalangin. Praise God, Hallelujah. Tayo po ay nanalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa umaga nito, God. Nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Lord. Maging Panginoon, maraming salamat po sa nagkakataon na nandito na muli kami sa iyong bahay-simbahan upang ikaw, Panginoon, ay aming purihin, sambahin at pasasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Lord, muli din po kami, Panginoon, ng hihingi ng kapatawaran, Panginoon. Alam ko, nakikita niyo po ang bawat isa sa amin at alam niyo po ang aming buhay, O God. Kaya, Lord, hihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Lord, sa lahat ng aming nagawa, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na hugasan niyo po kami ng imbalan na lubo sa oras na ito, O God. Upang kami, Panginoon, ay kalugod-lugod na sumamba at magpuri sa iyo sa umaga ito. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad at paglilinis, Panginoon. Lord, patuloy din po kami na lumalapit po sa umaga ito. Lord, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin sa umaga nito, sa aming pananambahan, O God. Ikaw nawa ang mapuri, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay itaas, O God. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong gagawin, O God, sa umaga nito, Lord. Natatuloy po ang mga kapatid namin na wala mapuri dito sa bahay-sambahan. Ingatan niyo po sila sa pagpunta nila dito, Lord God. Maraming salamat muli, Panginoon, maging ang aming pastor, Lord, na gagalitin mo sa umaga nito. Kailangan po namin na bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, O God, upang ang bawat salita na lumabas sa kanyang mga bibig, O God, ay magsilbing pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat ng gagawin mo sa umaga nito. Lord, pinagalit po namin lahat ng pagpuli, masasalamat, mataas na karangalan, Lord, at sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Ayun, sa dakong ito, tinatawagan ko na po ang ating praise and worship team to be para pangunahan po tayo sa pagpuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. At ngayon po ay May na. Isang buwan na lang. Nakalahati ulit ang taon. Ang bilis ng panahon. Ano po? At ngayon ay inaalala natin, sineselebrate natin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po ba na sa Genesis pa lang nabanggit na ang Pasko. Bago po paalisin ng ating Panginoon, ng ating Diyos ang tao, si Adan at Eva, may solusyon ang Panginoon na ibalik sa kanya ang tao. Sabi niya sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi niya doon ay binhi ng isang babae ang dudurog
sa iyong ulo. Ibig sabihin, tayo ay pinanganak dahil sa binhi ng isang lalaki. Hindi po ba? Pero ang ating Panginoon ay binhi ng isang babae. Sa pagitan ng Espiritu Santo, siya ay sinilang dito sa mundo upang tayo ay ibalik muli sa Diyos Ama. Amin po ba? Kaya, kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, sa sakit, sa problema, ang ating Panginoon ay nagtagumpay nung nandito siya sa lupa. Lahat ng pinagdadaanan mo ay pinagdaanan din ng ating Panginoon. Amen po ba? Sinaktan ka ng iyong anak, sinaktan ka ng iyong magulang. Ang ating Panginoon din sinaktan din ng kanyang mahal sa buhay. Sinaktan siya mismo ng kanyang disipulo. Pero siya ay nagtagumpay. Amen po ba? Tayo ay nilikha ng Diyos upang magtagumpay sa buhay na dito sa ibabaw ng lupa. Hindi tayo nilikha na talunan. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, tayo po ay magpasalamat. Ibalik natin ang papuri sa ating Diyos na buhay. Ang nais ng Panginoon ay pure worship. Ano po ba yung pure worship? It's a personal, unreserved, responsive, and expressive. Personal. Sabi nga ng pastor na nag-share nito is, sabi niya, kung ang iyong kamay ay ganito lang ang taas, or ganito, mayroon pang panutunan. Ibig sabihin, ritual yun. Pero pag personal, ano man ang ginagawa ng katabi mo, hindi ka nakikialam. Personal mong ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Wala kang pakialam kung hindi nagpupuri ang katabi mo. Ang mahalaga, ikaw mismo ay nagbabalik ang pagpuri at pagkasalamat sa ating Diyos na buhay niya ng lupa. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah!
We raise you up, we are
worship, praise and worship team sa napakagandang awitin para sa ating Panginoon. At alam ko na ang lahat ay galak na galak na nagpuri sa ating Panginoon. At ngayon naman po ay dadako naman tayo sa pagbibigay ng ating ikapo sa ating Panginoon. Na siyang ibabalik lang natin para sa Kanya. At alam ko na isang ano ko lang is, paano ba natin ma-attract ang blessing ng Panginoon? Diba? Isang paraan na ma-attract natin yung blessing ng Panginoon is yung ibigay natin yung para sa Kanya. Kung ano yung binigay niya sa atin is hindi niya naman hinihingi yun ng buo, kundi yung ikapo lang natin. 10% lang naman yung hinihingi ng ating Panginoon sa atin. Hindi buo na binigay niya. Kaya kung susundin natin yon, alam ko na mas maraming blessing pa ang darating sa atin. Kaya dito tayo ay magbigay para sa atin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lingkod ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Panginoon, narito po nga po, Panginoon, ang kaloob ng bawat isa, Panginoon, na ay gamitin mo, Panginoon, sa ikalalawak pa, lalo ng iyong iglesia, Panginoon. At Panginoon, sa lahat ng nagbigay, Panginoon, patuloy mo ang pagpalain ng kanilang pangkabuhayan, Panginoon. At ingatan mo rin po sila, Panginoon, sa kanilang mga gawaing pinagkakakitaan nila, Panginoon. At Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa blessing na binibigay mo sa amin ng tuloy mo, Panginoon. Ito lamang, Panginoon, Jesus we pray. Amen. At ngayon naman po, alam ko, na-miss natin ang bawat isa. May na nga pala, no? Next week, ano ba ang celebration next week? Mother's Day. Tama? So, inaanyayahan ko nga po ang lahat na tumayo. Batiin nga natin yung mga nanay natin ng advance Happy Mother's Day. Agahan na natin naman.
makita yung mga kapatiran natin na kami isa dyan. Nakakahawa yung meeting. Alam ko po na sa oras na ito, nakahanda na ang ating mga puso. Sana ihanda din natin ang ating mga tenga. Huwag palabasin sa kabilang tenga yung maririnig natin sa mensahe ng ating Panginoon sa linggong ito. At alam ko na yung mensahe na ito is talagang nakalaan para sa ating lahat upang maalala natin kung ano yung mensahe ng ating Panginoon para sa atin. At ngayon po ay tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor, walang iba kundi si Pastor David P. Abdul. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon. Salamat doon sa mga kapatid na nakipag-participate sa sports fest natin sa Catholic Church. Talagang grabe, congratulations doon sa MVP natin sa basketball. Kasi from Balangay. Sabi ko sa kanya, huwag mo ipapahiyang Balangay. Salamat dahil nakamit niya, kaya lang wala siya kahapon. Purihin ng Panginoon. Ngayon ay alam ko na oras na kaya hindi na ako paligoy-ligoy pa. Ang ating pong teksto mga kapatid sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas. Lucas, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 10. At ang ginamit kong version ng Biblia mga kapatid ay version ng ang salita ng Diyos at ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po rito, pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon ng pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandag siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nang pulong-pulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hinihiling ko na tayo yumuko at tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ito
ng umagang ito nakaloob niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay at kalakasan na naman na muling ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon din na kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang amin ang sambahin, parangalan, papurihan, at higit sa lahat, makinig ng iyong mensahe. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos sa pamamagitan ng iyong alipin. Sa iyong mga salita na aming nabasa, mangusap po kayo, Panginoon. Kumilos kayo at huwag niyo pong hahayaan na uuwi po kami na hindi po daladala ang mga pagpapalang nagmumula sa inyo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa ating pong teksto sa aklat ng Lucas, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 10, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang ang kailangan ko'y ikaw. Ang kailangan ko'y ikaw. Salamat sa Diyos kasi napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Sa dinami-dami po ng tao, ay isa tayo na napili at hinanap natin ang ating Panginoon. Kasi lahat po ng tao, lahat po ng may buhay, ng nilalang, na may kaluluwa, ay talagang kailangan niya ang Panginoon. Itong karakter natin na si Sabio, siya po ay napakayaman. Magandang katayuan sa buhay, pero may kulang sa kanya. Kaya ito yung pag-aaralan natin ngayon sa buhay ni Sabio, na sa bawat tao, anumang ang status niya, anuman ang kalagayan niya, kailangan niya ang Panginoong Hesus. Kailangan niya ang tagapagligtas. Nakakatuwa kasi itong nakaraang Sports Fest sa Katuray ay talagang maraming mga tao, mga kabataan ang talagang lumapit sa Panginoon. Si Marjit, yung unang araw na siya yung speaker, ay talagang namangha siya. Grabe ng grabe. Kasi yung last na pumunta siya doon ay nag-speak siya doon, pinag-challenge po siya ng about doon sa windows ng church natin doon. At salamat dahil wala pang isang taon sa Martin na natapos agad. Kaya sabi nila, nung pumunta doon yung kapatid natin na speaker nila, sana bumalik po kayo ulit dito. Kasi natapos na yung project para mag-challenge na naman kayo. Sabi nila, kaya soon, babalik si Sir Martin. Kasi iba pag siya nag-challenge, pagkuha po talaga yung mag-challenge, talagang kahit na yung mapapauon niya, mapapasagot niya. Mga kapatid, ang dami pong kabataan, ang dami mga tao na talagang nakakilala sa Panginoon. Hindi lang dahil sa sports, hindi lang na po yung friendship, yung fellowship, kundi nakilala nila ang Panginoon. At salamat sa Diyos kasi naging matagumpay yung gawain doon. Kaya sabi ng isang kapatid natin, Pastor, kailangan kaming pumunta ng discipleship training kasi maraming nangangailangan. Kailangan nila kami. Purihin ng Panginoon. Kailangan ng mga tao ang ating Panginoong Hesus. Una mga kapatid, ang kanyang katayuan. Ang kanyang status. Ano ba yung kalagayan niya sa lipunan? Doon po sa talatang 2, sabi dito, may isang lalaki roon ang pangalan ay Sakyo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Si Sakyo, mga kapatid, ay isang mayaman, napakayaman niya. Siya po ay isang tax collector. Kung dito sa atin ay isa po siyang may mataas na katungkulan sa BIR. Mayaman siya. Kaya nga mga kapatid, kahit anong status ng tao, ano man ang kalagayan ng tao, mayaman, mahirap, kailangan nila ang Panginoon. Kailangan ng tao ang Panginoong Hesus.
Kaya mga kapatid, meron po tayong papel lahat. Lahat tayo mayroong papel na dapat gampanan. Kailangan ng mga tao ang tagapagligtas. Kailangan nila ang Panginoong Hesus. Pero paano nila makikilala kung walang magpapakilala? Paano sila makakarinig kung walang magbabalita, kung walang magbabahagi? Lahat ng tao, kailangan niya ang Panginoon. Maski mayaman, mayayaman. Kaya nga dapat yung mga nasa gobyerno natin ay kailangan nila ang Panginoong Hesus. Itong si Sakyo, may mataas na katungkulan. Siya po ay isang maniningil ng buwis. Nasa PIR, kung sa Pilipinas. Mayaman siya. Pero hindi po sapat ang kayamanan. Ano man ang nasa iyo, maski nasa iyo ang mundong ito, hawak mo ang lahat, pero mayroon pa ring kulang. Maalala niyo yung testimony ni Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao, alam naman natin na sikat, nasa kanyang kasikatan, lahat. Siya po yung isa sa pinakamataas na titulo sa larangan ng boxing. Meron siyang hawak na titulo na 8 dibisyon. At bibihira yung nagkakaroon ng ganon. Mayaman, bilyonaryo, wala nang mahihilang pa. Pero nakita niya na kulang. May kulang sa kanya. At yun pala ang Panginoong Hesus. At salamat dahil nakakilala siya sa Panginoon. Kasi hindi po sapat yung ating katayuan. Kahit mayaman tayo, kahit nasa kapangyarihan tayo, hindi sapat. Kailangan po natin ang Panginoong Hesus. Kailangan nila ang Panginoong Hesus. Pangalawa, ang kanyang kapansanan or kakulangan. Sa talatang 3, sabi po diyan, gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Dahil ang Panginoong Hesus nung siya po ay papunta ng Jerusalem, dumaan po siya, papasok sa Jericho, ay dinadagsa siya ng mga tao, ang daming nag-aabang. Alala niyo yung parada ni Coco Martin nung nagkandidato, di ba? Ang daming nag-aabang dyan sa kanto. Talagang si Sister Beauty. Nandun pa lang, sabi nila sa talagang grabe. Manuyag lang. Pero hindi pa matumbasan noon. Grabe. Dito talagang hindi makahulog karayo. Alala mo, Sir Marjed, nung nasa convention tayo, nung matapos, tapos hindi binuksan kaagad yung pintuan. Grabe, nag-aalala ako. Baka nasa 3rd floor kasi kami. At medyo may kaba ako kasi alam ko kung paano magtrabaho yung karamihan sa mga kontraktor kasi. Kaya natatakot ako kasi biro nyo 5,000 plus, tapos hindi mahulog yung karayom, siksikan talaga. Ang kapal, biro mo 5,000 na sabay-sabay, nandun kami sa 3, sabi ko, Lord, baka bumagsak ito. Yun ang prayer ko. Yun ang prayer ko. Sana, Panginoon, ingatan mo kami. Kasi talagang, biro yung 3 palapag, pag bumagsak, dire-diretso. Kasi yung impact sa 2nd floor, at saka yung, talagang dire-diretso na yon. Ang daming tao, kaya, ang dami nang naglalaro sa isip ko. Kung ano ang gagawin ko if in case na Sa dami ng tao, talagang grabe ang kapal talaga. Siguro mula doon sa may bandang ilog hanggang dito, siksikan niya na napakaluwang. Napakaluwang talaga. Talagang hindi mahulog yung karayom. Parang ganon, nung dumadaan ng Panginoong Hesus. Pero itong si Sakyo, meron siyang kapansanan. Although, actually, hindi, sa tingin kasi natin para bang medyo, may kulang kasi siya. Ano yung kulang sa kanya? Kulang ng tangkad. Pandak kasi siya. Kaya dahil maraming tao at siya ay pandak, ay talagang hindi siya man lang, hindi man lang niya masilayan, hindi niya makita ang Panginoon. Pero mga kapatid, nakakahanga itong buhay ni Sakyo. Alam niyo, kapag interesado tayo, hindi po hadlang yung kalagayan natin, yung kapansanan natin, yung kakulangan natin, yung sitwasyon natin, hindi po hadlang. Kung talagang
gusto nating makaulayaw, ang Panginoong Hesus gusto nating makilala. Gusto nating makalapit. Hindi po hadlang. Alam niyo si Sakyo, hindi po hadlang ang kanyang kapansanan, ang kanyang kakulangan. Hindi po hadlang. Kaya nga mga kapatid, challenge ito sa atin. Hindi po hadlang ang ating mga sitwasyon, ang ating mga kalagayan, kung nais nating maging malapit sa ating Panginoon. Gusto niyang makalapit, pero hindi niya kaya. Hindi niya kaya, hindi niya magawa. Hindi niya magawa. Pero mga kapatid, ang taong determinado, kahit may mga hadlang, mga kapatid, hindi mapipigilan yan. Grabe yung kanyang pagnanais na makita, makaulayaw, makilala ang Panginoong Hesus. Hindi po hadlang yung sitwasyon natin, yung kalagayan natin. Pangatlo mga kapatid, ang kanyang kaparaanan. Puro letter K tayo. Dito sa talatang 4, sabi diyan, kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Wow, grabe yung kanyang kaparaanan, ano? Hindi po hadlang yung kanyang kapansanan. Napandak siya, maliit siya. Meron siyang ginawa na kakaiba. Meron siyang kaparaanan. Mga kapatid, biro nyo, alam niya na papunta doon ang direksyon ng Panginoong Hesus. Ang daming tao dito, ay malayo pa. Katulad nung nangyari nga nung eleksyon, nandun pa, di ba, may mga nagbabalita nung dadaan si Coco. Nandun pa pala sa, malayo pa siya pero si Sister Bioli kumuha na ng upuan talaga. Paborito ko si Sister Bioli Kasi manuyag ko nun talaga. Si Juan Ila, nanay, ay guwapon talaga kasi kwanto. Pero mga kapatid, malayo pa lang, talagang gumawa na siya ng kaparaan. Alam nyo, pumunta siya doon sa unahan. Bago tumating doon sa lugar na kanyang dadaanan, dahil siya'y pandak, hindi niya makita, pero umakyat siya sa isang puno ng sikomoro. Alam nyo sa pag-aaral, itong puno ng sikomoro, or fig tree sa English, ay malaking puno ito. Malalaking puno. Halos hindi, no dyan Pangasinan, aga nalakap. Mag-imagine nga kayo, mag-isip kayo, nakakita na kayo ng unano. Paano kayo umakyat ang isang unano kung napakalaki yung puno? Paano siya maglambitin, di ba? Pero hindi po hadlang yun. Talagang gumawa siya ng kaparaanan, mga kapatid, para makaakyat doon. Kaya nga mga kapatid, hindi po hadlang yung ating kapansanan, yung ating kalagayan, yung ating sitwasyon. Kung gusto natin talagang lumapit sa Panginoon. Kung gusto nating paglingkuran ang Panginoon, hindi po hadlang yung sitwasyon natin. Kung gusto, may paraan. Grabe yung kanyang kaparaanan. Mga kapatid, kahit siya'y pandak. Pang-apat, ang kanyang katugunan. Doon sa talatang 5, pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Sakyo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Wow! Mayroong response. Mayroong tugon. Yung katugunan doon sa kaparaanan. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, kung nakikita ng Diyos, kung nakikita ng Panginoon, yung mga kaparaanan natin na kahit may mga obstacles, may mga hadlang, may mga sitwasyon na kung minsan talaga mahirap,
At hindi po tayo mahahadlangan. Gumagawa tayo ng kaparaanan. Alam nyo ba na nakikita ng Diyos yan? Alam nyo ba na pinapansin ng Diyos yan? Kasi kung minsan ang akala natin, hindi tayo napapansin. Hindi, mga kapatid. Mayroong katugunan. Hindi po nasayang yung sakripisyo ni Sakyo. Hindi po nasayang. Mga kapatid, yung mga sakripisyo ninyo, yung mga ginagawa ninyo, yung mga kaparaanan ninyo, kasi iba't ibang kaparaanan, yung klaseng paglilingkod ang ginagawa natin sa Panginoon. Iba't ibang kaparaan kung papaano tayo lumapit sa Panginoon. Pero mayroon pong katugunan yan. Mayroong response. Hindi po bulag ang Diyos. Alam natin, siya ay omniscient God. Alam niya lahat. Walang maililihim sa Kanya. Kaya mga kapatid, si Sakyo, nakita ng Panginoon, yung kanyang pagpupursige. Yung kanyang interes. Grabe, interes to. Gumawa siya ng paraan, pero merong katugunan. Laging may tugon, mga kapatid. Alam ng Panginoon lahat. Nakikita ng Diyos yung mga sakripisyo po ninyo. Nakikita ng Diyos yung mga ginagawa ninyo. Nasa akala ninyo ay walang nakakakita. Hindi, alam ng Panginoon niya. Kasi kung minsan, ang akala natin, parang hindi napapansin yung ginagawa ko. Or kung minsan, ito lang naman yung ginagawa ko tagalinis lang. Mayroong pong katugunan yan. Mayroong reward yan, mga kapatid. Alam ng Panginoon yan. Ito lang naman yung nagagawa ko Ito lang naman yung kaya ko Mga kapatid, napapansin ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon niya. Panglima, ang kanyang kagalakan. Sa talatang 6, sabi po diyan, kaya nagmadaling bumaba si Sakyo at masayang tinanggap si Jesus. Wow. Grabe Napansin yung kanyang ginawa. Biro nyo sa dinabi-dami ng tao, hindi ko alam kung ilan sila, basta hindi siya makalapit, hindi niya makita sa dami ng tao. Grabe yung crowd. Pero yung taong merong ginagawang kaparaanan para lumapit sa Panginoon, yung mga taong ginagawa ang lahat ng sitwasyon, may tugon. At iba, yung ibinibigay ng Diyos. Nakagalakan. Si Sakyo, dito sa talatang 6, nagmadaling bumaba si Sakyo at masayang tinanggap si Jesus. Alam niyo ba, mga kapatid, na kapag nasa atin ang Panginoong Hesus, kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, alam niyo ba na mayroong kagalakan? Kaya iba talaga. Iba talaga. Iba yung naidudulot na kagalakan, kaligayahan pag nasa atin ang Panginoong Hesus. Kaya nga, lalo tayong lumapit. Lalo nating ilapit yung ating sarili sa Panginoon, yung pang makilala natin siya ng lubusan kung sino siya. Kasi hanggat hindi po tayo nakakalapit, hanggat hindi natin nakikilala ng lubusan, hindi natin alam kung ano yung kayang gawin ng Panginoon, kung minsan hindi po natutugunan. Kasi kulang tayo ng pagkaalam. Pero si Sakyo, grabe, masaya siya, mayroong kagalakan. Kaya nga yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, di ba pansin ninyo, kahit may problema yan, masaya pa rin. Hindi dahil may problema siya dito. Kasi noon talagang away rarata niya, born again, hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, grabe yung dinanas namin noon na pang-aalipusta. Nung bago pa lang itong Balangay Church dito sa lugar natin. Ang sabi nga nila noon, sa Pangasinan, natitiris laratan amo. Oo talaga. Natitiris.
Akina, ang kapo iluluto ra masaya-sayara. At natitiri si Raponda, di ba? Pero hindi nila naintindihan. Hindi nila naiintindihan. Yung kagalakan, yung saya na naibibigay kung nasa Panginoon ka. Kaya nga mga kapatid, ito yung asamin natin. Hindi ang kayamanan ang nakapagpapaligaya sa tao. Maraming napatunayan na yan. Maraming mga mayayaman, lagi nilang sinasabi, akala namin kung nakamit namin yung minimithi namin, pangarap namin, masaya na kami. Pero pag naabot nila yon, ano ang sinasabi? Laging kulang. Kasi ang tunay na kasapatan, ang tunay na nagbibigay ng kagalakan, walang iba, kundi ang Panginoon lang. Kaya kahit walang laman yung bigasan natin, masaya tayo. Pero hindi ko sinasabi na okay lang palang hindi magtrabaho kasi ang Diyos hindi kailangan maging masaya lagi. Kailangan din po tayo maging balanse. Pero ang ibig sabihin dito mga kapatid, kagalakan pag nasa Panginoon ka. Kaya nga gusto kong ipakita na i-priority natin ang Panginoong Hesus. Siya ang number 1 sa ating buhay. Di ba may kanta yun, Marjade? Ikaw ang number 1. Dapat siya ang number 1 kasi pag ang Panginoon ang inuuna natin, siya ang number 1, ano yung sinabi niya? Sa Matthew chapter 6 verse 33. All these things shall be added unto you. Ibig sabihin, kung inuuna natin ang Panginoon, yung kagalakang na ibibigay niya iba. Kung sinusunod natin niya, iba yung kagalakang ibinibigay niya na kahit hindi pala natin hinahanap, kusang ipinagkakaloob ng Diyos. Kailangan lang nating unahin siya. I-priority siya sa buhay natin. Kasi kung minsan, hindi eh. Parang tira-tira na lang. Pero hindi ganon. Ang kanyang kagalakan. Alam niyo si Sakyo, ito isang hindi lang doon sa sinabi ko doon sa testimony ni Manny Pacquiao. Isa rin ito. Di ba hindi siya masaya? Kaya gusto niyang makilala kung sino talaga si Jesus. Ano ba yung nagagawa niya sa buhay ng tao? Bakit dinudumog siya? Nagkaroon siya ng interes. Mayroon siyang gustong malaman. Pero nung binigyan siya ng pansin ng panahon ng Panginoon, wow, ito pala ang kanyang kagalakan. Pang-anim, ang kanyang kalagayan. Ano ba yung sitwasyon niya doon sa lugar nila? Dito po sa talatang 7, nang makita ng mga tao roon na tumuloy sa bahay ni Sakyo, nang bulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Akala natin yung mga marites, ngayon lang, hindi pala. Pati noon, marami na palang marites. Nakita nila. Siyempre, alam nila yung buhay ni Sakyo. Kaya, nung tumuloy ang Panginoong Hesus doon, mayroong mga, bulong-bulungan. Miti-mitira, mayroong manchichismisan nila. Akinay. Timuloy yun abong na makasalanan. Kasi si Sakyo, iba yung buhay niya at pamamaraan ng kanyang pamumuhay. Yun ang status niya doon. Pero mga kapatid, sinong nangangailangan sa doktor? Di ba yung mga may sakit? Siyempre, sinong nangangailangan sa Panginoong Hesus? Yung mga makasalanan. Yung mga makasalanan. Kaya may bulong-bulungan. Actually, mga kapatid, ang medyo talagang mahirap.
si Sir Margit, sabi ko sa kanya, mag-open ka ng Bible study sa Duplak. Ba't doon, Pastor? Mas gusto ko sa Malacca dati, namimili. Hindi mas malapit para makapagbukas tayo dyan. Kilala nila ako, Pastor eh. Ba't ako? Kilala din nila ako. Alam mo ba na noon din hindi ako matanggap sa Balangay? Kasi kilala nila ako. Diba mga kapatid? Ganon din si Sakyo. Alam nila yung buhay niya kasi. Pangpito, ang kanyang kapahayagan. Dito sa talatang 8, sabi diyan, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Sakyo at sinabi, tumayo siya. Nung nandun ng Panginoong Hesus na nakaupo, pinatuloy niya, sumama sa bahay niya, tumayo at nangako. Mayroon siyang ipinahayag. Ito yung kanyang kapahayagan. Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Wow. Grabe yung kapahayagan niya, no? Ibig sabihin, may pagbabago. May impact. Hindi impacto, may impact. Iba itong taong ito na nakakilala sa Panginoon, may impact. Hindi naging impacto. May epekto. Kasi may mga Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, matagal ng Kristiyano, walang pagbabago. No buwangas, buanggan natin, buwangas. Pero si Sakyo, nung nakaulayaw niya ang Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang bahay, wow, mayroong pagbabago. Nagbago siya. Yung dating ginagawa niya, nangako. At alam niya na yung kayamanan niya may mga galing din sa masama. Kaya sabi niya, ibibigay ko sa mga mahihirap. Sinong makikinabang? Community pa rin. Bakit? Tax collector siya buwis. O di sinong pag nakawan niya? Parang bumabalik na naman tayo sa flood control pero walang kinalaman ito. Baka mamaya suspindihin ako, binabasa lang natin yung salita ng Diyos. Alam niya, malinaw sa kanya. Kaya sabi niya, ibibigay ko sa mahihirap para mapakinabangan. Ibabalik ko. O, di ba may alam tayong ganyan? Ibalik sa taong bayan kasi pera ng taong bayan. Si Sakyo, nagkusa na siya. Wala nang investigasyon. Wala nang yung itinayong mga isang ahensya na maglilitis sa kanya. Nagkusa na siya. May pagbabago Nakita niya yung katayuan niya. Nakita niya yung kung sino siya. Kaya mayroong impact kagad. Kaya nga mga kapatid, ang mga taong nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, may epekto sa kanilang buhay. Nagbabago. May pagbabago. At kung may nadaya akong sino man, siyempre sa dami, hindi na niya alam kung sino. Babayaran ko ng 4 na beses. Kung may tubo pa. Grabe Grabe yung pagbabago, grabe yung impact. Mga kapatid, kaya nga, ang tunay na nakakilala sa Panginoon, ang tunay na talagang tumanggap sa Panginoon, makikita natin yung pagbabago ng kanilang buhay. No, dati buwangas, hindi na buwangas. Mawawalan na ng panlasa. No, dati masugal, hindi na magsusugal yan. Kung dati tamadin, magiging masipag yan. May pagbabago. Kung dati mareklamo, hindi na magiging mareklamo yan. May pagbabago. Kung dati hindi naliligo, naliligo na yan.
May pagbabago. Mga kapatid, nakikita pala sa buhay natin yung epekto kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Kung tunay na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Pangwalo, dito na po tayo magtatapos, ang kanyang kaligtasan. Sa talatang 9, sabi po diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Assurance yun na kung totoo pala yung pagsampalataya natin, pagtanggap natin, yung kaligtasan ay mapapa sa atin. Mapapa sa atin. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang Panginoong Hesus. Kung kailangan natin ng pagbabago sa tahanan natin, kailangan natin ng ating mga anak ang Panginoong Hesus. Kung kailangan ng pagbabago sa komunidad natin, kailangan nila ang Panginoong Hesus. Pero paano nila malalaman kung walang magbabahagi? Kailangan ng ating bansa, mga kapatid, yung mga matitino na may takot sa Panginoon. Kailangan ng mga politician natin na makakilala sa Panginoong Hesus para may pagbabago. Pero salamat sa Diyos kasi may mga ilan na rin tayong kilala na mga politician na talagang may takot sa Diyos. May mga kilala tayo at malinis yung kanilang pamamahala. Kailangan ng mga tao, mga kapatid, ang Panginoong Hesus. Pero sino ang isusugo ng Panginoon? Ang sabi po sa Isaias, sino ang isusugo natin? Sino ang ipapadala natin? Pero merong isang propeta na handang ibigay ang kanyang buhay doon sa panawagan. Ang sabi po ni Isaias, narito ako, Panginoon, isugo mo ako. Maraming tao ang nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. At tayong mga mananampalataya, hindi ibang tao ang gagamitin niya. Tayo. Sa pamamagitan natin, masasaturate natin ang ating barangay. Sa pamamagitan natin, makakakilala sa Panginoon ang ating mga kapitbahay. Sa pamamagitan natin, makakakilala ang miyembro ng pamilya natin. Sa pamamagitan natin, makakakilala sa Diyos ang mga kamag-anak natin, ang mga kaibigan natin. Hallelujah. Yung tema natin, ang kailangan ko'y ikaw. Kailangan ng mga tao, mga kapatid, ang Panginoong Hesus. At kailangan tayo ng Panginoong Hesus para sila'y makakilala. Hinihiling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Music team, hallelujah, Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mensahe sa buhay ni Sakyo, Panginoon. Lord, sa kabila po ng kanyang sitwasyon, ng kanyang kalagayan, ng kanyang kakulangan, hindi po hadlang para hanapin ka, para lumapit siya po, Panginoon,
ay nagkaroon ng determinasyon para makalapit sa iyo. At Lord, salamat. Dahil yung mga gumagawa pala ng paraan sa kabila ng sitwasyon, yung mga gumagawa ng kaparaanan sa kabila pala ng mga hadlang, pinapansin mo pala, Panginoon. Katulad ni Santo, nakita ko yung kanyang paghihirap, yung kanyang ginawang paraan para lang makita ka. Lord, tulungan mo po kami na maging katulad ni Santo. Dahil kung minsan, maraming hadlang, may mga obstacles kung bakit hindi namin magawang mapaglingkuran ka ng lubusan. Pero Lord, turuan mo kami at tulungan mo kami, Panginoon, katulad ni Sakip. Ano man yung hadlang, ano man yung sitwasyon. Lord, kailangan po kami gumawa ng kaparaanan. At sa bawat kaparaanan na nakikita mo, ikaw, Panginoon, ay tumutukod. Nakikita mo yung paghihirap ng iyong mga anak. Nakikita mo yung sakripisyo ng iyong mga anak. Lord, salamat. Sa pamamagitan ng bawat isa ng mga anak ko na narito, kailangan ng mga tao, ng komunidad, marami pang mga kaluluwa, marami pang mga tao ang naliligaw. Kailangan kanila, Panginoon. At sa pamamagitan ng bawat isa na narito ngayon, gagamitin mo sila para makakilala ang mga tao dahil kailangan kanila, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, ay Communion Sunday. Kaya tinatawagan ko po yung mga magsaserve ng communion na pumunta po dito sa harap. Kunin po yung tinapay at yung upa. Hallelujah. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay yung po at tayo manalangin. Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa ating pagtanggap ng komunyon ay dapat maging handa tayo, maging malinis tayo, upang maging pagpapala yung may bibigay, may dudulot ng komunyon, hindi curse. Hallelujah. Mga kapatid, kung may mga tao ba na narito ngayon na hindi pa talaga tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kailangan nyo, kapatid, ang Panginoon. Kapatid, kailangan mo ang Panginoon. Katulad ng tema, masasabi nyo at sasampitin ninyo ang katagang, ang kailangan ko ay ikaw. Kaya kung hindi nyo pa tinatanggap ang Panginoong Isus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas, maaari po ba na sumunod kayo sa isang maikling panalangin? Ito'y sa mga hindi pa talaga tumatanggap sa Panginoong Isus. Sumunod kayo sa akin bago tayo magkumunyon. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan. Marami akong nagawang paglabag sa iyong kalooban.
Dahil sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus, ikaw ang nagpasan ng parusang sanay dapat ako ang maparusahan. Inako mo doon sa krus ang lahat ng parusa, lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya Panginoon, nananampalataya ako at tinatanggap ko yung inialay mong kapatawaran sa pamamagitan ng iyong pagkabago sa krus. Ngayon, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, sa iyong pagkamatay sa krus at sa iyong muling pagkabuhay, nananampalataya ako na sa iyong pagkabuhay, sa aking pagsampalataya, ay meron akong buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking kasalanan. Panginoon, mula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, naririto po ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan, na nadurog, nagkaluray-luray, tumanggap ng maraming hampas, latiko, lahat ng pahirap at pasakit, na dapat kami ang magdusa, pero inako mo para sa amin. Salamat sa iyong sakripisyo, sa iyong pag-aalay ng iyong buhay. Panginoon, bago po namin tanggapin ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan at ang kupa na nagsisimbolo ng iyong dugo, patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Sa aming pong pagtanggap, Panginoon, ng tinapay, gamitin mong maging kalakasan, hindi lang ng aming pisikal na pangangatawan, kundi ang aming spiritual na buhay. Naririto rin, Panginoon, ang kupa na nagsisimbolo ng iyong dugo, na dumanak at umapos doon sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan ng dugo mong dumanak, ikaw ay namatay, pero sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong dugo, kami ay nalinis, napatawad sa lahat ng aming kasalanan kung kami ay sasampalataya sa iyo. At sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay, kung kami sasampalataya sa iyo, kami ay mayroong buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. I-distribute po, mga kapatid, yung tinapay at kupa. Kumuha kayo ng tig-isa. Pero huwag mo lang kakainin at iinumin dahil sabay-sabay nating kakainin at iinumin pagkatapos nating basahin ang salita ng Diyos. Katawan, ibigay mo
sabi ng unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 23 hanggang 25, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidory ng Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin natin ang tinapay. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Inumin natin ang gupa. Tayo pong lahat mga kapatid ay umupo at tayo manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po Panginoon. Maraming salamat. Sa iyong lahat ng pagsamba, lahat ng pagpupuri Panginoon. Salamat sa mensahe ngayong umaga. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Sa panibagong buwan na naman na aming kakaharapin, buwan po ng Mayo, dalangin ko, Panginoon, na ingatan mo ang iyong mga anak. Lahat ng miyembro ng Balangay Church, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord, ingatan mo po sila. Gabayan mo sila, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Ano man ang kanilang gagawin, tulungan mo sila. Saan man sila pupunta, Lord, samahan mo sila. Protektahan mo, Panginoon. Ano man yung mga sitwasyon nila, Lord, kayo lang po ang pag-asa namin. Kayo lang po, Panginoon, ang makakatulong sa amin. Kung may mga problema, Panginoon, na yung mga anak, tulungan mo sila, Panginoon. Kung may mga karamdaman, pagalingin mo sila, Panginoon. Kung may mga naguguluhan, bigyan mo sila ng kapayapaan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalakan. Salamat. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Lord, si Nico ay babalik na naman sa kanyang trabaho, sasakay na naman ng barko. Lord, dalangin po namin na ingatan mo siya, protektahan mo siya, Panginoon, samahan mo siya. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon. Tulungan mo yung mga anak, lalo na, Panginoon, yung mga anak mo na wala rito, nasa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar. Hindi ko man sila maisa-isa na mabanggit, pero kilala mo sila. Pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Protektahan mo sila lagi. Patatagin mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ang ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Maraming salamat, Pastor, sa mensahe na i-deliver po ninyo sa araw na ito. Tunay nga na wala pong hindi po tayo magkukulang kung sa ating Panginoon po tayo. Amen. Siya po ang kukunan sa bawat kakulangan po natin. Amen po ba?
Sa oras na ito, ibalik natin ang papuri at pagsamba sa ating Diyos na bunga. Hallelujah. Is it this that you are? Is it the body heaven's praise? Before the queen. Is it His awesome power? Is His great and holy name? Before the queen. On the rising of the sun, let us praise Him. From the east to the west, and the farthest out, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Ay, announcement po bago po tayo uwi. Nalalapit na po yung couples discipleship training po natin sa May 23. Lahat po ng mga nanay at tatay UFN and UFW. Pwede na po tayong mag-register. Sa May 23 na po yun. Dito po ang venue sa Balangay Foursquare Gospel Church. Maaari na po tayong magpa-register kay Madam Roxanne. 100 pesos po. Kasama na po doon ang ating snacks. Maraming salamat po and God bless po. Foursquare, we stand for the living word, for the word of God, telling to all the story of Jesus, stem of Jesse's rod.